walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at kasing fresh ng Mama Sam ninyo. Charot! So yellow-yellow yung damit natin, no? Uniform namin yan. Anyway, so bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang magpasalamat sa mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Especially, syempre, yung mga nasa part ng USA, Canada, ayan, Australia, Europe, tapos meron din sa Africa, pa ilan-ilan. And then, of course, marami sa buong Asia, lalo na sa Middle East, di ba? Hello sa inyong lahat. So, yan. And then, syempre, sa mga solid na kapwa ko Pilipino na talagang pumupunta dito sa channel natin para panoorin tayo at makichismis ng bonggang-bongga. Maraming salamat. Lalo na yung mga nasa ibang part din ng Asia katulad ng Japan, mga ganon. Hong Kong, may mga friends tayo dyan, Taiwan, ayun. Thank you. So, yon. So, ako, masaya naman ako kasi nanonood kayo sa lahat ng channel ko. Hindi man ganun kadami, pero kasi syempre araw-araw ako nagbablog. Hindi naman sa lahat ng oras lagi kayong may time. Kaya sabi ko ay okay lang. Thank you so much talaga. Na-appreciate ko yung suporta na binibigay ninyo. At kahit doon sa mga kwento ni Mama Sam, ayun, maraming salamat doon sa nanonood. Hindi pageant yun ha. Ano yun, wala lang chika ko. Kasi gusto ko nga magkaroon ng vlog na hindi pageant. And then parang feeling ko ngayong holiday namin, magto-try ako talagang rumampa ng bonggang-bongga para mag-vlog. I tried, yung sa labas, di ba? So, I think punta ako Lumpini, doon ako magbibideo. Ayan! Anyway, so eto na nga. So, ngayon, ang chika natin for today, yung pambato daw natin dito sa Thailand na si Ana Patricia at saka si Atisa Manalo ay malakas sa survey. Sabi nung iba, nako hanggang survey lang naman. Tingnan natin yung mga actions nila. Pero kasi, yung parang napapansin sila sa survey ng mga taga-ibang bansa, ibang usapan yan. Di ba? Yung tipong parang, wow, mapapaganon ka. Kasi miski papano ay napapansin sila. Pero syempre, looking forward pa rin tayo doon sa magiging actual na pageant at kung ano nga ba ang magiging ganap nila. And then, yun yung abangan natin. But for now, maging happy tayo at nangunguna sila sa survey, di ba? So, si Ana Patricia para sa Miss International Queens na kung saan gagawin sa next month, yung Miss International Queen, gagawin siya sa next month, sa September 20. So, ibig sabihin, malapit-lapit na rin yung alis niya, siguro sa katapusan or sa next month, first week ng September, ayan, rarampa na siya dito sa Thailand. Ayun, so nangunguna siya sa survey. Sa survey, Philippines ang number 1, pangalawa ang Vietnam na ganda-gandahan din, pangatlo sa Ecuador. And then, nandiyan din si USA, si Thailand, and Malaysia para sa kabuuan naman ng survey. And then, ako para sa akin, happy ako kasi, syempre, di ba, parang ang dami-daming bumabatikos dito kay Ana Patricia na sinasabi nila na kung may alto kuyo yan, ayaw nila kay Ana Patricia kasi nga, di ba, sabi nila hindi daw naman ganun kabongga. But yun, nakita ko naman siya dito sa Thailand. Nakita ko yan dito nung Gay Pride. Sabi ko, in fairness kay Ana Valencia, ha? Ana Patricia pala. Kay Ana Patricia, sabi ko, ay, in fairness naman sa kanya, kumakabog naman yung beauty. So, ako parang feeling ko, yun, nanalo siya doon sa Miss International Queen Philippines. Sabi ko, ay, bongga, sabi ko, may ibubuga naman. Medyo maliit lang, hindi ganong katangkadan. But malay naman natin, mag-uwi siya ng titulo, di ba? So, sabi ko nga, makarating lang yan sa top 6, di ba? Kasi dati si Lars naka-top 6. So ngayon, alamin natin kung aabot nga ba siya doon sa top 6 mismo. Ganon. And then, I'm so excited for her. Kasi, challenge to sa kanya. Kasi di ba dati yung lumalaban siya sa International Queen Philippines.
medyo maraming issue, may issue sa kanila ni ano, ni sino ba 'to? May issue sa kanilang dalawa ni ni Lars, 'di ba? Kasi sabi gano'n dapat daw yun daw yung nanalo kaysa kay Lars. Pero let's see. Lumaban din naman siya sa international pageant talaga doon sa Colombia at nakita naman natin naka first runner up ang bakla. Oh. So ngayon baka pagdating dito sa International Queen ay mag-title yan ng bonggang-bongga. Kaya let's see kung anong magiging laban niya. So, support tayo dyan. And then, ito nga, si Maria Atisa Manalo naman ay nasa top 5 list ng Brazilian page ha. Brazilian page. In fairness. So, ako para sa akin, para mapansin nila si Atisa Manalo at ilagay nila sa top 5, aba, bongga yan. So, sa ngayon, dahil nga na may mga dumating na reyna, sana wag naman malaglag si Atisa sa top 5 kung may darating naman pambato ng Thailand, o di ba? So, number 1 si Cote d'Ivoire pa din, na alam naman natin na ay naku, malakas talaga yan. And then number 2 naman si Ecuador. In fairness sa Ecuador ha, ang dami talagang umaasa sa kanya na makakapalo to ng bonggang-bongga. Pero kung iisipin mo, much better naman sa kanya si Atiso Manalo. Charot. And then, number 3 si Chile. So, si Chile, maganda talaga to, no? So, ang dami din humahanga kay Chile na parang ang feeling nila, uy, malakas ang laban ng Latin. Pero, alam nyo, sa totoo lang, kung ako ang gagawa nito, ay naku, ilalagay ko sila sa number 4 at saka sa number 5, oh, di ba? Nang maloka sila. Anyway, so, number 4 naman si Philippines at Tisa Manalo. But na-appreciate ko kasi sa totoo lang, si Maria at Tisa Manalo, parang ilagay nila dyan sa top 5. Tapos Brazilian page to. Parang ang bongga. And then, dito pa tayo magbe-base? Dapat hindi. Oo, hindi tayo magbe-base dito. But nandoon ako na grateful ako kasi napapansin nila. So kung kumataw nga si Atisa Manalo sa top 5 list nila, bongga. So ibig sabihin, talagang kinakatakutan din si Atisa Manalo kasi nilalagay nga nila sa kanilang prediction at parang feeling ko ay naniniwala sila na kakabog si Atisa Manalo sa top 5. At in fairness, aminin natin, ang bongga niyan, di ba? So yun, totoo naman, bongga yan at gusto ko yan. Oo. Gusto ko yung mga ganyang eksena. Kasi nga, di ba, parang, ay, sige, magkaalaman sa dulo ng kompetisyon kung sino nga ba ang mag-shine like a diamond star. So, yon. And then, number 5 naman si Guadalupe. Parang hindi naman ganun kabongga. Parang maganda pa si Peru at saka si Czech Republic, yung mga tipong ganon. Si Czech Republic, number 6. Number 7 si Peru. Si Latina, nawala na siya sa top 5 kasi dati nasa top 5 to eh. And then, si Venezuela. At saka si Argentina. So, in fairness, malalakas. Sila France, wala pa, nasa 11. Si Zambia, 12 si France, si Spain, 15. In fairness, ang dami kasi magaganda talaga sa mga pambato ngayon ng Miss Universe eh. Pero, syempre, tiwala lang tayo doon sa kandidata natin. Malay naman natin, Diyos ko, makaarangkada yan sa top 5. At maloka tayo ng bonggang-bongga, diba? So, yun. So, just keep going. Keep believing sa pambato natin. Kasi hindi natin alam. Malay mo, diba? Maging reyna yan. Charot. So, yan. I mean, mag-title. So, wag natin i-underestimate yung kakayahan ni Atisa Manalo. Alam ko yung iba dyan, medyo nagtataas ng kilay for Atisa Manalo. Pero, keep going lang and laban lang. Malay naman ninyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, top 5 okay na ako. Pag nag-title yan, or nag-second runner-up, first runner-up, ay, ano na yon, masyadong malayo ng achievement yon. Bongga na yon para sa akin. Pero kayo guys, tatanungin ko, tingin ninyo, ano nga ba mararating talaga ni Atisa Manalo? Sa estimate lang ninyo, ano yung expectation nyo sa kanya?
dito sa competition ng Miss Universe 2025. So, tingin ba ninyo talaga, kaya ba ni Atisa na tumungtong sa top 5 ng competition? And then, tingin ba ninyo si Atisa manalo ay possible din bang manalo talaga ng Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito syempre sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! Para at least, di ba, malaman ko naman sa survey kung ano ang magiging eksena ba ni Atisa Manalo para sa inyo. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.